Bago ko lang puntahan yung impeachment, kanina napag-usapan namin with Professor Ana Malindugoy. Ito pong ganap diyan sa gitnang silangan na Kong, bilang kayo po ay pinuno rin ng Clean Fuel. Ano bang aasahan natin po, kasi parang bukas mahigit piso po yung itataas sa lahat ng produktong petrolyo po. Well, Admiral, alam mo, sadly, dahil sa kaganapan dyan sa pagbomba sa Iran at pagsara ng Strait of Hormuz, yung pagtaas bukas na mahigit ₱1, simula lang yan. We should expect na sa mga darating na araw ay patuloy na pagtaas niyan dahil almost more than 80% ng crude oil na inaangkat o dinadala sa Pilipinas ay pinapadaan dyan sa Strait of Hormuz. At ngayon na sarado na yan, siyempre malaking epekto niyan. Not only sa supply pero on shipping cost, on insurance cost. Kaya definitely what we should expect is talagang tataas ang presyo ng gasolina, krudo at ng diesel dito sa ating bansa. Opo, nakikita nyo po ba na kumpara sa mga nakalipas na gulo dyan po sa gitnang silangan, ito na yung parang pinakamatindi sa modern na times po, Kong? At Alam mo, sige po. matuturing natin isa sa pinakamatindi. Not because na umaangkat tayo ng langis galing sa Iran, but dahil doon nga sa Strait of Hormuz, na yan yung passageway, pinakamabilis, pinakadirektang passageway ng mga barko na nagkakarga ng mga langis patungo dito sa ating bansa. Pero yung ano niyan po, Kong, yung long term po ba siya? Mahabang panahon po ba yan? Aabot ba yan ng mga ilang linggo o ilang buwan o taon na may experience natin yung pagmahal ng presyo ng mga produktong petrolyo? Alam mo, mahirap mag-speculate kung anong magiging reaksyon ng Iran. Siyempre, bagamat napatay nga si Ayatollah Khomeini at ang kanyang pamilya, napalitan siya kaagad. Di ba? Nag-appoint sila ng kapalit kaagad. At siyempre, yung sentiment doon sa Iran and sa Middle East, while ang Middle East, hindi naman mga ibang bansa sa Middle East, hindi naman kakampi sa Iran. Alam mo, naglabas na sila ng pahayag that they will not allow their country, their lands to be used as a site for missile launches against Iran. So, mga Muslim countries yan at hindi natin masabi dahil baka later on, they will be sympathetic to one another. Sa panig po ng Pilipinas, ano po yung nakikita ninyong solusyon para at least man lang maibsan? Hindi ba tayo pwedeng makahanap ng other sources? Doon lang ba talaga? Halimbawa, habang ganyan pa yung nangyayari, wala ba tayong alternatibong Alam mo, pamamaraan? mahirap umanap ng other sources of fuel. Actually, ang pinag-uusapan natin dito, hindi lang yung other sources of fuel. Ang pinag-uusapan natin dito, yung shipping lane, yung kung saan dumaraan yung mga barko na may karga ng langis na dinadala dito sa bansa natin. As we all know, di ba, meron embargo sa langis na nanggagaling sa Russia. Ngayon, meron din embargo ng langis na nanggagaling ng Iran. Now, hindi naman tayo umaangkat ng langis galing sa Russia at hindi naman umaangkat ng langis na galing sa Iran. So, sasabihin ng iba, hindi tayo maapektuhan kasi hindi naman pala tayo kumukuha sa kanila. Hindi totoo. Ang pinag-uusapan natin yan, bagamat hindi tayo kumukuha ng langis sa mga bansang iyan, yung mga barko na nagdadala ng langis sa atin ay dumadaan sa jurisdiksyon ng Strait of Hormuz, which is kontrolado ng Iran. At ngayon nasarado yan, so mahaba ang magiging ikot ng mga barko, which will have an effect on fuel cost.
Opo, no? So kumbaga i-embrace na lang din talaga ng ating mga kababayan ito. Diskarte na lamang po para at least maibsan na itong Ano, epekto. alam mo, kaninang umaga, ma'am, nag-usap nga kami ni Secretary Sharon Garin ng DOE. Kasi tinanong niya nga, nagtanong rin siya kung anong maaari nating gawin. Alam mo, sabi ko nga kay Secretary Sharon Garin, ang malaking impluensya sa presyo ng gasolina at diesel natin, hindi lang yung excise tax kasi there is a fixed excise tax na ipinapataw sa diesel at sa gasolina. Ang excise tax sa gasolina ay 10 piso kada litro. Ang excise tax sa diesel ay 6 na piso kada litro. Isipin mo, dagdag presyo yan. Pero sabi ko nga, ang pinakamasakit dyan, yung 12% VAT na pinapataw. Kita mo ang magiging sitwasyon natin, Admar. There will be a fluctuation, pag-angat sa presyo ng langis, pag-angat sa presyo ng diesel at gasolina na ating inaangkat. So because of this unnatural or artificial inflation in the price of diesel and gasoline, pagdating yan dito sa atin, papatawan mo ng 12% VAT. Ang sabi ko nga, magkaka-windfall na naman ang gobyerno. Dahil yung 12% VAT, would be based doon sa artificially high prices ng fuel. So ibig sabihin, maghihirap pa yung Pilipino dahil nga tumaas yung presyo ng gasolina at krudo, tapos doon, papatawan ng 12% VAT ng ating gobyerno, ay sus, ang laki ng implikasyon yan. Ang suggestion ko nga, sabi ko, Sec Sharon, sana makumbinsi mo yung Malacanang na during these trying times, during these challenging times, makumbinsi niya ang Malacanang, makumbinsi niya ang Department of Finance na isuspende muna ang pagpataw ng VAT dito sa diesel at gasolina. Opo. Kong, noong last pandemic po, no, kumbaga parang napuwersa ang mga Pilipino talaga na mag-embrace sa new normal. Kaya na napauso lang kagaya nitong interview natin ngayon na via Zoom, no, naging online na siya, no. And ang nakikita din natin sa ibang mga bansa, gumagamit na sila ng mga hybrid or electric cars. Dito sa Pilipinas, di ko lang alam kung gaano kabilis na yung pag-embrace natin at nakikita nyo po ba na napapanahon na rin or anong nakikita nyo po dito para hindi na po tayo laging ganito po. Kumbaga may long term tayo na tinitingnan sa hinaharap na hindi tayo laging at mercy po dito po sa mga ganap dyan sa gitnang silangan. Alam mo, Admar, nauna sa atin ang Estados Unidos o Amerika na gumamit ng electric vehicles. Nauna sa atin ang Europa, mga bansa sa Europa na gumamit ng electric vehicles. But ngayon, majority pa rin ng mga sasakyan na bumabiyahe sa mga bansang yan powered by yung traditional fossil fuel, either gasolina o diesel. So kahit simulan natin yan dito sa ating bansa, it will take years before it becomes mainstream dahil kailangan natin ng mga charging station. Hindi naman ganun kadami ang mga charging station na existing ngayon, currently existing. So there will always be a adamancy in using electric vehicles dahil pag pumunta ka sa probinsya, saan mo isasaksak ngayon yan para kargahan yung mga auto? While I'm not discounting the fact that there will come a time na baka maging mainstream ang electric vehicle, well, I don't think that in the next 10 years it will happen. Opo, ang problema lang po din po kasi natin kung kailan natin masisimula o kung nagsimula kasi meron na tayong yung batas, no, tungkol po diyan sa paggamit natin ng mga ganyang klase, pero yung takbo ng ano natin, no, yung takbo ng ating pagbabago ng teknolohiya or pag-adapt sa ganung klase po ng teknolohiya kung alam natin na hindi agad-agad pero ang pagsisimula nandun na ba tayo sa ganong trajectory po